Hi, hello. Matagal akong umabsent sa aking A Loyalist Speaks YouTube channel. Ay nako, maraming mga kaganapan sa ating bansa at nakakalungkot. Sa totoo lang, kagabi nung napakinggan ko yung na-watch ko yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, nalungkot ako eh. Kasi parang mali na. I had been past tense. I had been a very staunch Duterte supporter when he ran for the presidency, and then when he became president, and even after he left Malacanang. Sobra ko siyang pinagtatanggol sa mga namimintas at nagkikriticize sa kanya. At yun ay mapapatunayan ko sa napakadami kong mga Facebook postings na nagpapakita ng aking mathidhing pagtatanggol sa kanya. I adored him then, pero itong mga lately na naririnig ko na yung mga pinagsasabi niya, parang hindi na tama na manggagaling sa isang dating Pangulo ng bansa, abogado, at nagsasabi na mahal niya ang ating bansa. Hindi ko alam what is the intention of President Duterte, but I am really saddened by the way he now, by the way he's making pronouncements, and it only started because of the of the disapproval of the confidential fund of the Vice President by the House of Representatives. Parang he is being carried away by his emotions, not by reason anymore. Yung napakinggan ko kagabi na he is encouraging the citizens, the Filipinos, not to pay taxes is something that I never expected to come from the mouth of the former highest leader of this country. Sapagkat that is tantamount to encouraging the people to state as civil disobedience. Iisip ba ni dating Pangulo na Duterte na pagka yung ginagawa niya ay definitely napaka-uncalled for one who was formerly the highest official of this country. And when he was president, he was pala aware of what's going on. Hindi ako kampi sa House of Representatives. Gusto ko nga ma-abolish yan. Pero hindi ko gusto yung pagsasalitang ganito ni Duterte, ni former President Duterte. Pagka hindi nagbayad ng buwis ang mga tao, anong mangyayari sa pamahalaan? Hindi naman kasalanan ang ginagawa ng mga representante ay hindi naman dapat na ipagdusa ng lahat ng nasa pamahalaan. Yung hindi niya ba naisip kung paanong mawiwindang ang ating kalagayan, pang-ekonomiya, pangkabuhayan ng ating mga mamamayan, ng ating bansa? Mahal niya ang bansa, lagi niyang sinasabi, but bakit niya ginagawa ito? At may pumapalakpak naman sa kanya dun sa TV program o dun sa YouTube channel na kanyang pinagsasalitaan. Hindi tama yon. Hindi ako abogada. Ako ay isang tapos lang naman ng Doctor in Public Administration. Kaya lang, maling-mali sa paningin ko, sa pangunawa ko ang ginagawa ng ating dating Pangulo. He is contributing to the political destruction of his children. Sasabihin niyang, for the last 6 years that he was president, he knew what was going on. He did not lift a finger to correct it. He did not say anything about it. He was so quiet about it. Bakit ngayon ang ingay-ingay niya? Hindi rin niya ba naisip
na kung yan ang sinasabi niya, equally guilty siya sapagkat alam niya palang ginagawa yan. Noong pang panahon niya, alam niya yung kalakaran. Hindi rin siya kumibo noong naging congressman siya. Ngayon ang anak niya, congressman din. Hindi kasama yung anak niya sa ganyan. Sinasabi niya na magnanakaw. Maling-mali yon. Dating Pangulong Duterte, nakakalungkot po sapagkat minahal namin kayo. Hindi ho ba ninyo gustong magtagumpay ang administrasyong ito? Bakit po parang ang nais ninyo ay bagsak ang administrasyon na ito? Mayroon po ba kayong nararamdamang inggit kay Bongbong Marcos sa ating ngayong kasalukuyang Pangulo? Napakalaki po ng paggalang at pagpapahalaga at pagtingin sa inyo ni PBBM. Kaya nga, naging matapang ang loob niya na desisyonan na huwag papasukin dito ang ICC. Yun ay isang malaking bagay, paggalang sa inyo bilang dating Pangulo. Kaya naman sana mag-isip-isip din si Pangulong Duterte. The more he speaks, the more he is destroying the political career of his children. Kasi hindi po kung meron pa kayong mga top followers na mga DDS. Dati isa akong DDS. Pagka ganyan po ang mga pananalita ninyo, para pong naman na patuloy pa kayong mahalin sapagkat hindi naman yata po ninyo tunay na minamahal ang ating bansa. Ang tunay pong nagmamahal sa bansa, hindi po maghahangad ng mga ganyang bagay. Sapagkat kung mayroon na po kayong gustong mangyari sa mga tinatawag nating mga representante, hindi naman po lahat yan ay masasama. Mga representante na hindi ginagawa ang kanilang tungkulin para sa bayan. Yun po naman ay meron tayong paraan para yan ay ating higit na mabusisi. Pero yung manawagan kayo na isang bagay na alam ninyong hindi tama is so uncalled for a former president of this country. And it really is very disheartening, very disappointing, especially for someone like me who had been very, very vocal in supporting, in defending, although hindi naman po ako kilalang tao, pero sa aking maliit na pamamaraan, kahit po sa mga klase ko noon sa graduate school, lagi po kayong pinagtatanggol, binibigyang katwiran sa mga pag-criticize sa inyo ng mga tao. Kaya sana po, gawin ninyo yung paraan ng pagsupo sa hindi tama, pero wag naman po sa ganyang pamamaraan na sinisira ninyo ang institusyon na kayo ay naging bahagi ng mahabang panahon. Yun lang po, yan ay isang pakiusap na isang dating mataas ang pagpapahalaga sa inyo. Hindi pa po huli ang lahat. Iba po ang sinasabi ni BP Sara. Ini-encourage niya ang lahat na mahalin ang bansa, gawin ang tama na pagsunod sa mga kalakaran, sa mga batas, pero bakit naman po kayo na kanyang tatay? Ang sinasabi niya naman po ay iba para pong ay contradicting kayong mag-ama. Yun lang naman po ngayong gabi na ito. Pasensya na po. Naglalabas din lang po ako ng sentiment kasi matagal naman na po akong hindi nagbablog dito sa aking Loyalist Speaks. Kaya ang pagiging loyalista ko po naman ay hindi lang para kay na Marcos, no? Ito ay parang loyalista pa rin para sa ating bansa, pagmamahal sa ating bansa. So magandang gabi sa ating lahat, at sana ay magkaunawaan na ang bawat isa at matapos na ang pag-aaway-away na ito sapagkat ito ay hindi magbibigay ng magandang katapusan, ng magandang imahe, magandang kinabukasan para sa ating nag-iisang bansa, ang bansang Pilipinas, ang ating perlas ng silangan. So, maraming salamat sa lahat ng mga nagtatyaga pa ring sumubaybay sa aking mga vlogs, kahit na hindi ako regular na nakakapag-vlog. Thank you very much. Pagpalain tayo ng may kapal at nawa ay mabuo tayo talaga bilang isang United Nation, people who are united and loving one another.
Magandang gabi po.